Siguro maganda tingnan 'to sa konteksto ng nakaraan. Nung panahon ni Marcos, ang media talagang kasangkapan lang ng iisang tao o iisang grupo na may iisang interest. So klaro naman na malaki ng inabante ng press freedom sa bansa mula noon. Mas malawak yung ginagalaw nating mundo ngayon, mas marami mga interest ng iba't ibang sektor ang ating naririnig. Kung sa bagay pa lang na yan, siguro malamang na malinaw na nagagamit naman ng tama ang press freedom ngayon. Pero sa kabila nito, malayo pa rin tayo sa ideal. Apat na bagay ang gusto kong puntuhin. Una, ang patuloy na pagpatay ng mga miyembro ng media. Malinaw na bagamat malaya na ang media, marami sa lipunan ng nagkakalang hindi ito dapat. Pangalawa, ang interes ng ilang malalaking grupo pa rin ang nananaig sa media. Bagamat malaking pagbabago na ito mula sa panahon ni Marcos kung saan isa lang ang interest, wala pa rin tayong public broadcasting system na babalanse sa mga komersyal na interest ng mga malalaking media agencies. Pangatlo, ang patuloy na pagpasok ng entertainment at showbiz values sa journalism. More and more we are seeing newscasts being treated like entertainment shows. Ang icons natin ngayon sa broadcast, hindi mo malaman kung talagang journalist. Pang-apat at huli, ang responsableng pamamahayag. Kadikit nito ang pangangailangan maging mas profesional at etikal ang mga periodista. Pero kadikit din ito ang pangangailangan mabigyan ng sapat na sahod at benepisyo ang mga journalist at hindi sila pinagbebenta ng ad space, airtime at kanilang mga sarili ng mga editor at publisher.